kababayan natin na talagang ng ibang bansa, 'di ba? Para maghanap ng trabaho, 'di ba? Mabigyan ng magandang buhay ang pamilya. Pero take note po, itong guest speaker natin is full-time na sa negosyong ginagawa natin, 'di ba? Former na, 'di ba? Former OFW, 'di ba? And he is one of the Emerald Elite Executive and part of the 3 Million Circle Club and a founder of Team Dream Team plus a car achiever. So before we call on our guest speaker, let's all watch this. Hi, I am Sami Palomo, former OFW in Singapore, and I used to work as sales and marketing executive. Hi, I'm Rachel Eugenie Palomo, also former OFW in Singapore, and I used to work as restaurant manager. Kaya po ako, sa hirap ng buhay, laking probinsya, nangarap po na makapag-abroad. Actually, as for me, it's the same thing. Akala ko ang key to succeed in life is yung pag-abroad. However, nung nandun na ako, very challenging pala kasi bukod dun sa pagod, stress, napakahirap nung ma-homesick ka, nakakalungkot. And of course, ang hirap din nung pregnancy ko. Kasi during that time, I have to work. It was very challenging. Lalo na when I gave birth, tapos iniwan ko yung anak ko here in the Philippines. Buti na lang na-involve kami sa gantong klase ng industry. So, nung nagkaroon kami ng second baby, very hands-on at full-time mom ako sa kanya. Nakaka-amaze lang, no? Kasi during pandemic, mas na-appreciate ko yung gantong klase ng industry. Napakalaking blessing sa amin ng I Am Worldwide. Kasi hindi lang kami, pati yung ibang tao na tutulungan namin and we were able to provide for our family. Bonus pa na nagkaroon tayo ng brand new car. And of course, other than that, pati yung mga Apple incentive. Kaya po sobrang thankful po kami. Thank you so much President Allen Marvineder and Vice President Ike Lorinoy. Of course, si GM Joanna Maniego. Sobrang grateful po kami. Sobrang generous niyo po. Sobrang blessed po kami na nandito kami sa I Am Worldwide. At ganoon din po naman sa buong team po namin, na Dream Team Worldwide. Sobrang thank you po dahil kasama po namin kayo sa bawat achievements po na to. At alam ko po na kung ikaw po ngayon ay nag-uumpisa pa lang po, huwag ka lang talagang titigil dahil makakarating ka rin sa mga gusto mong puntahan, sa mga goals na gusto mong ma-achieve. At kung ikaw naman po ay hindi pa part ng ganitong business, especially with I Am Worldwide, subukan nyo na rin po. Baka po ito yung negosyong matagal mo nang hinihintay. I am Sami Palomo. I am Rachel Eugenie Palomo, and I am Worldwide. Ayan, let's all give it up and bigyan natin ng milyong-milyong virtual clap ang ating guest speaker for tonight, Mentor Sammy Palomo. Amazing morning, Mentor Sam. Hi, Mentor Grace. Hello po, kumusta kayo? Amazing morning po everyone, and of course, thank you so much kay Mother Phenomenals, yung idol po natin, si Mentor Ven. Sobrang, alam mo, pag yan na nagsabi sa atin, hindi tayo pwedeng tumanggi. So, idol po natin kasi si Mentor Ven, ano? So, kaya sobrang blessed nyo din po na si Mentor Ven, ang inyong pong grand mentor. And hello po, kumusta kayong lahat? Yan. So, alam ko po itong team na to ay more on mga international din po. No? Marami dito mga nasa iba't ibang bansa din, iba't ibang planeta. Ayan. So, kamusta po kayong lahat dyan?
And ito ba yung aking first time? I think parang second time ko yata to sa inyong team, no? So, pero ito pong story po natin ay para ma-inspire po natin, of course, yung mga kasamaan po nating OFW all around the world, no? At kung ikaw din po ay sabihin nating mga immigrants, no? Tapos may maganda ka ng buhay sa bansa na yan. So, para sa iyo pa rin to kasi nga marami kang kumbaga matutulungan when it comes to our business. All right? So, sino pala po dito yung mga yung mga OFW po or mga Pilipino abroad? Pa-type nga po diyan ng OFM. Yan, Overseas Filipino Millionaires. Yan. Feeling OFW si Mentor Ben. Kasi yung oras niyan no. Ang oras niyan pang oras OFW na Walang tulugan talaga yan Kaya talagang grabe. Ayun, ang dami no. Sila Mentor Shirley. Syempre, dito yung mga Lodi natin. Si Mentor Cristan, nandito. The fastest millionaire. Di ba? Si Mentor Cristan. Ang dami pala, no? Si Mentor Janessa, ito, idol din natin to. Kumbaga, alam niyo po, yung team po ninyo, Team Phenomenals, talagang from the name itself, talaga pong phenomenal ang nangyayari po, no? Kaya talagang lahat po ng sumasabay at sasabay, talagang magkakaresulta po dito. Ang magiging challenge lang naman kasi diyan pagka you're in the right place at the right time, right opportunity, you're in the right team with the right mentor, with the right community, dapat ikaw yung right person, 'di ba? Dapat sumabay ka. Tama? Paki-chat nga po diyan sa comment natin sa chat, no? Sasabay ako. Ayan, 'di ba? Sumabay ka po. Huwag kang maging tertiary na malaki lang yung mata mo, humahanga ka sa mga achievers, wow, ang gagaling nila, di ba? Dapat sumabay ka, no? Para ikaw din yung papalakpakan at yung story mo naman na makakapag-inspire sa maraming tao. Kasi I do believe na for any reason, kahit ano pang reason mo bakit ka nakasama sa business natin, I strongly believe na mayroon tayong tinatawag na the commonality. Ano ba yung very common sa ating lahat? Bakit tayo pinagtagpo dito sa negosyong ito? What is our common purpose? Di ba? So I do believe na yung common purpose natin na yan ay para lahat po tayo maging instrument ng Diyos na makatulong tayo sa napakaraming tao. Tama? Talagang kaya nga tawag sa atin po ay mga agents of hope para makatulong tayo especially for a lot of people na mga hopeless na. Okay? Kaya tayo dapat ay maging hopeful. Dapat punong-puno tayo ng pag-asa kasi kung ikaw mismo medyo parang feeling mo na wala ka na ng pag-asa, okay? Good thing nandito ka ngayon sa team day, no? Para ma-recharge yung battery mo kasi tao lang naman tayo, di ba? Nalolobat din po tayo pero the best solution para ma-full charge ka na naman is to connect sa mga mentors, ganito, sa mga gathering ng team. Kaya napaka-bless niyo po dahil kompleto na yung sistema ng team. So, magpa-plug in ka na lang. Okay? Kaya wag ka magpapaiwan. Alright? So, okay mo ba yun? Ayan, marami nag-chat ng sasabay tayo. So, ayun, hindi natin mapatagalin. So, magandang umaga po sa inyong lahat at may magandang lalaki po na nagsasalita ngayon. Ano yung nasabi ko? O basta yun na yun. Ayan, so, ayan po, hindi po kami mga artista. Mukha lang pong artista at feeling artista po kaming dalawang mag-asawa. Ayan po yung aking grand mentor. Yan. Siya talaga nagdala sa akin sa I Am Worldwide. Dahil ako po yung nananahimik sa Brunei that time. Siya po ang nagbit-bit sa akin. Sino po dito yung may mga asawa na? Pa-type nga po ng number 1. Yung married na po, no? May asawa na po. Yan. Tapos yung partner mo, sabihin natin negative. Yan. Pag negative partner mo, pa-type nga po ng number 2. Negative ba yung partner mo, yung asawa mo? Oh, talaga? Mentor Gloria, Mentor... Oh, ang dami. Mentor Pinky, Nessie. Ang dami pala, negative yung Oh. May negative din na partner si Mentor Ben. Char lang, yan. So, guys, ito po, ako po bakit ako negative? Si Mentor Kristan 3, ano yun? Sumobra pa sa negative yung partner. Anyway, so ako po kasi, bakit ako negative dati sa I Am? Kasi nga, parang comfort zone ko na yung dati kong company. Kumbaga parang may stable na ako na network. Kumbaga, pag lumipat ako ng company, magbaback to zero. Alam mo yung gano'n? Kumbaga parang, alam mo naman, pag nag-network ka, nakabuild ka na ng team, pag lumipat ka ibang company, di back to zero ka. Arang gano'n. So, comfort zone ko na yung dati. Pero, buti na lang. Ayan. Pa-type nga po dyan sa chat. Buti na lang. Ayan. Yung akin pong
napakabuting asawa po ay talaga pong pinaglaban po ang kanyang nakitang vision. Yan. May nakita kasi siyang vision sa I Am Worldwide na mas maganda pa ang aming future dito. So, kaya naman ho, eto nakikita niyo po dito, lahat po na to ay achievement namin sa I Am Worldwide na hindi namin na-achieve sa 7 years po namin sa dati naming company. Grabe dito, ultimo iPhone, pinapamigay. Kotse, pinapamigay talaga. MacBook, pinapamigay. Ang travel, grabe. Yung every quarter na lang magta-travel ka. So, alam mo, anong gusto mo? Sasabay o maglalaway? Pachat nga po, sasabay ka ba o maglalaway na lang? Ano pong gusto mo dyan? Diba? Dapat sumabay. Huwag kayong naglalaway ka sa mga achievers natin, sa mga nakaka-achieve ng mga incentives ng company. Dapat sumabay po tayo, no? Para hindi tayo maiwan. Alright? So, kwento ko lang din po na ito pong ating life verse ay ito talaga po yung kahit wala pa ako sa IAM, ito na po yung aking life verse, no? Sabi nga po dito sa Jeremiah 20:11, nakasama to sa ating IBP na for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in a future. Pakitype nga po sa chat, prosper. Yan. Alam niyo po ba, marami po sa atin, yes, we are so familiar with this verse, pero hindi natin siya, alam mo yun, isinasabuhay o siniseryoso. Marami sa atin, na ganon. Alam natin, ang Diyos natin gusto tayong payamanin. Di ba po? Pero bakit marami sa mga Pilipino, di ba, pag o-offeran mo na ng ganitong business, di ba, nangunguna pang maging negative, Pero gusto naman talaga niyang yumaman, pero negative sa mga opportunity. So, ang gagawin natin doon, pag-pray na lang natin, Kasi hindi na nakikita natin. So, ito po talaga, naniniwala ko na, alam mo yun, anak ako ng Diyos. I'm part of the family of God. I'm part of the children of the Lord. So, I deserve na maging prosperous din. Kasi kung ikaw naniniwala ka na ikaw din po ay anak ng Diyos, di ba sinabi sa atin po yun sa Bible? So, may karapatan ka din sa yaman, di ba? Kumbaga, hindi pwedeng sila lang. Dapat ikaw din. Dapat ako din. Alam mo yung gano'n? Kumbaga parang, bakit yung iba yung mayaman? Bakit yung mas maraming tao naghihirap? So, alin ba yung gusto mo doon sa dalawa? Ikaw ba yung mamuhay ng mahirap o mabuhay ng prosperous ka? So, dapat, yun yung maging desire mo na gusto mo rin mag-prosper para gagawa ka ng paraan how to become prosperous, no? Pero maganda po nun, mayroon na tayong proper guidance sa ating po negosyo. Na dito po, hindi ka naman malulost. Kumbaga, dito, ikaw ay magkakaroon ng alignment sa pagpo-prosper mo. Hindi ka yayaman na may stress ka. Okay? Kasi maraming tao mayaman pero yung alam mo yun, sobrang stressful ng buhay. Mayaman nga hindi naman masaya. Gusto niyo ba na ikaw ay maging mayaman pero nandun yung pure joy? Alam mo yung gano'n? Di ba? Ang sarap ng gano'n. Yung mayaman ka nga, hindi mo problema pera pero nandun din yung tunay na galak na wala kang stress. Alright? So, yun ang gusto po ni Lord sa atin, no? To prosper us and not to harm us and to give us the hope in the future. So, just to let you know po, ito po naman yung aking pinanggalingan, no? Sino po dito ang familiar sa province ng Mindoro? Ako po ay taga Mindoro. Actually, marami na pala akong kababayan sa I Am Worldwide. Yan, sila Mentor Claire, di ba? Mga taga Mindoro yan eh. Sila Mentor Arian Fernandez, mga taga Mindoro. So, pero ako po, ang nanay ko ay taga Bicol. Ayan, kaya malapit din ako sa mga taga Bicol. Taga Legazpi Alba yung nanay ko po. Ang tatay ko naman taga Nueva Ecija. Tapos mga dalagat binata pa sila, nag-migrate na sila sa Mindoro. So doon na sila nagkita. So doon po ako pinanganak at ang tatay ko po ay isang magsasaka. So syempre, anong mangyayari sa amin, ganun din. Natuto na po kami magtrabaho sa bukid. Bata pa na po kami, ganyan ang ginagawa po namin. Kasi nga po ay nabaog po yung tatay namin. Okay, hindi po kami nakompleto. Dapat 112 ho kami. Kami po ay 11 lamang po. So, konti lang po kami. Imagine niyo po yung gano'n, no? 11 tapos, so maranasan mo talaga yung hirap ng buhay ng gano'n. Kasi, imagine, dami nyo, di ba? Uso po kasi dati yung paramihan ng anak. Ngayon po kasi pauntian na lang. Dati kasi paramihan. Yung isang pinsan ko po, 14 sila lahat. Yung isa naman, 15. So, konti lang kami, 11, no? Di ba? So, nakaranas po tayo ng ganyan. No? Isang pirasong tuyo na lang, pinagtatalunan pa namin, pinagagawan pa namin magkapatid. Pag wala kaming ulam talaga, yung kanin, lalagyan ng tubig, yun na yung pagkain namin. So, nakaranas tayo ng hirap ng buhay, pero tayo po ay may pangarap, no? Kaya nga, kumbaga, hindi natin kasalanan na tayo po ay pinanganak na mahirap, no?
Pero sabi nga daw po, pag tayo ay namatay, namuhay na mahirap, ay kasalanan na natin po yan. Alright? So kaya po tayo ay nanggaling sa hirap pero may pangarap po tayo. Kaya tayo po, ginawa natin lahat ng paraan para po tayo umasenso. Tayo din po ay nakapag-abroad. Pero dati po, nag-work na rin tayo dito sa Pilipinas ng teacher po tayo profession. No? 6 months ako nagturo pero hindi ko na tinuli pagtuturo ko kasi nga na-discourage ako sa mga kasamahan kong teachers dahil nga po mga taga London daw po sila. Doon ko po unang narinig yung salitang London. Kumbaga, baon pala sa loan ang ibig sabihin nun. Loan dito, London, yun pala yun. So that was 21 years old ako po noon. Kaya sabi ko, yung aking future ay yun yung present nila. Kaya po, importante pala, no? Kilalanin mo sino na yung mga matatanda dyan sa company mo, kung ikaw isang empleyado, o kaya naman kung ano yung ginagawa mo ngayon, sino yung mga matatagal na dyan. So interviewin mo din ng paminsan-minsan. Kung alamin mo kung yan ba talaga yung pangarap nilang buhay, para kung yun din yung pangarap mong buhay, ay di itutuloy mo lang ginagawa. Pero kung hindi, pwede mo palang baguhin, no? Ako po yung naniniwala na pwede nyo pong gawing, ano po, tawag dito, linya. Okay? Eh kasi mentor sabi, hindi ko naman kasi linya yung marketing business or yung network marketing. Eh sino ba nagsabi ditong linya to? Di ba? Meron ba ditong pinanganak na networker na agad? May pinanganak pa sa atin na nurse na kagad, engineer na kagad. So lahat ng alam mo ngayon ay natutunan mo lang. Ultimo nga po ang iyong puso. Natuturuan na magmahal. No? Di ba? Alam mo yung ganon? So, ibig sabihin, lahat pwedeng pag-aralan. Yan, ganun niya po, no? So, ibig sabihin, pati daw po ang pag-asenso, pagyaman natin, pwede natin pag-aralan. So, tayo po ay nakapag-abroad, at ang alam ko dati pa nag-abroad, yayaman na. Ito yung realization ko po noon. Ano yung naging realization po natin? Majority na nasa abroad ay hindi pa rin nakukuha ang ultimate dreams nila. Okay, linawin po natin yan kasi baka iba-iba tayo kasi po ng interpretation or definition ng ultimate dreams. Alright? Para po sa iyo, pa-type nga po sa chat. Ano ang, pag sinabing ultimate dreams, para sa iyo, ano po yun? Pa-type nga po sa chat natin. Pag sinabing ultimate dreams, what is your ultimate dreams? Ano po para sa inyo yan? Para nagkakaunawaan tayo, no? Ayan, may mga nag-type dito. Time freedom, financial freedom. Ano pa po? Sige po, type po kayo dyan. Huwag kayong pumahiya. Financial freedom, ayan, time freedom. Dami, no? Ayan, puro financial freedom, time freedom. Ano pa? Marami sa ating nakakulong, no? Gusto makalaya. Ayan. Financial freedom and health, financial and time freedom. All right? So yan yung ultimate dreams natin, no? Early retirement. Yan, kay Mentor Mark. Oh, copy-paste na lang, Mentor. Ayan. Copy-paste naman ang negosyo natin. Oh. Copy-paste, time and financial freedom. All right. Would you agree if I would say to you na well, ito para sa akin po, no? Ang ultimate dreams po, when I say ultimate dreams, para sa akin po, no? You have the time, okay? Mayroon kang abundance of time, okay? You control your time. And then you control your income. Ibig sabihin, kung magkano yung gusto mong kitain, no? Ikaw yung may control po doon. Alright? And when it comes to money, ikaw yung tao na ang problema mo ay hindi yung number one problema sa buong mundo. Kasi sa buong mundo daw po, no, mayroong isang nangungunang problema ang mga tao. Majority ng tao po ito yung problema. Kulang ang pera, walang pera. Kulang ang pera, walang pera. Yan po yan. In English po, lack of money. Okay? Yan yung major problem, no? Lack of money. Pero may pangalawa po. Okay? Ano naman yung pangalawa? Yun po yung too much money. Sa dalawa po na yun, alin po doon yung gusto nyong problemahin? Yung lack of money or too much money? Sige nga po, makita po natin para nagkakaunawaan ho tayo. Yun, too much money, no? May mga tao pala, ang problema nila, yung too much money na. Alam mo yung ganon? Kumbaga, eto yung malupit na problema, si Mentor Ven. Ano pa kaya ang next car niya? Ay naka-supercar na siya. Baka chopper na, Mentor. Baka private jet na. Ang sarap problemahin nyo, no? What's next? Imagine mo, naka-Mercedes siya na, ano? Top of the line na supercar. Ano pa kaya next nun? Kung ikaw may first car na, ang sarap ng problema mo, ano yung second car mo? Tama? Ang galing, no? Kaysa doon sa ang problema mo, yung walang pera. Kulang ang pera. Nahulugan ka ng piso sa tricycle. Paparahin mo pa, di ba? Para mama,
Yung pala, piso lang nahulog sa'yo. Pero bakit? Eh, kulang yung pamasahe mo pag kulang ng piso. Tama? Pero pag marami ka ng pera, nawalan ka ng 1,000, ano sasabihin mo? Blessing ko na yan sa makakapulot. Yung wala, alam mo yung wala kang stress, nawalan ka ng 1,000 pesos. Blessing ko na yan sa makakapulot siya. Siguro para sa kanya yon. Hindi ka na may stress kasi marami kang pera eh. Di ba? Dead ma lang, di ba? So, yun po ang masarap problemahin, no? So, for us, ito po, no, yung ating ultimate dreams ay you have the money, you have the time, and you're healthy. Tatlo po. 3 most important aspects sa buhay natin. You have the money to enjoy your time, and you have the time to enjoy your money, and ultimately, you're healthy. Agree? Yes? So, marami po tayong mga kababayan ay wala po nung tatlo na yon. Meron po isa o dalawa. Marami tayong kababayan, mga OFW, yes, marami po tayong kinikitang pera, malakas ang kita sa abroad, pero wala tayong oras. Tama o tama? Oo nga naman, marami din tayong mga kababayan, marami naman silang oras, tambay naman, wala bang kinikita. Di ba? Ito yung pinakamasakit. Wala na ngang pera, may sakit pa. Yun ang masakit po, no? So our ultimate dreams is magkaroon tayo ng time, money, and yung magandang kalusugan. Alright? So ito po yung naging work ko dati. Dati po tayong member ng F4. Hindi ko alam kung may nakaabot sa inyo nun. Pero napagkamalan lang tayong member ng F4. Pero yan po yung naging work natin dati. No? Naging retail manager din po tayo. Ayan po. So no work, no pay, no time freedom. Income natin is fixed and limited. So kaya po tayo ay rumarakit. Bakit? Kasi nga kulang pa kahit pa maganda na trabaho mo sa abroad. 'Di ba? Naranasan ko talaga po 'yun. Maganda na income ko pero alam mo kasi pag nasa abroad ka, para kang ATM machine ng mga relatives mo sa Pilipinas. Alam mo yung ATM machine, yung kahit anong oras na mag-withdraw ka, alam mo yung gano'n? Yung kahit wala pang payday, yan, may nanghihingi na sa'yo, may nagte-text na, naalala ka kasi kailangan kanila, 'di ba? Alam mo yung gano'n? Ako po, danas na danas po natin yan. Kaya nga po, katuwaan lang sa mga kapwa nating OFW, pag sinabing nakakaipon ng maraming pera, ang sagot, yes, maraming remittance receipts. Remittance receipt pa lang naiipon, hindi yung pera, no? So, ang sideline racket po natin ay nagtuturo po tayo ng sayaw. So, kaya pagkagabi po, ayan, pumapalantik ang ating makakamay at tayo na pagkakamalan. Pero, yan po. Yan po ang ating naging work, part-time, no? Ngayon, sabi ni Tita Rose, sabi niya, Sam, di ba ang hilig mo sa racket? Yes, Tita. Alright, Sam, punta ka sa office ng friend ko, matutulungan ka niya. Simpleng-simple. Ganun niya lang po ako naimbitahan. Punta daw ako sa office ng friend niya, tapos yun, matutulungan ako ng friend niya. Wala akong kamalay-malay, networking pala. Tanong ko lang muna, sino ba sa inyo yung positive na kagad sa networking? Di ba? Meron pa dito na positive na kagad nung nalaman yung networking? Or mayroon talaga, no? Siguro mayroon din, no, kahit isa. Pero majority sa atin, negative tayo po sa network marketing. Alright? Yan, super nega, sabi ni Mentor Mark. Ako po kasi yung mga ate ko, yung mga kuya ko, yung mga pinsan, yung kamag-anak ko, nag-networking sila before, wala po ako nakita maganda sa kanilang results. So para sa akin, ay negative talaga ako. Yun nga lang, ang nag-invite kasi sa akin, successful na negosyante sa Singapore, tapos on the side, nagne-networking pa siya, na again, wala akong idea kung ano ba yung ano yung networking, ano. Pero alam ko lang na may networking, ano po. So, in-invite niya ako, ayun, pagpunta ko doon sa office ng friend niya po, in-interview po ako at diniscuss po sa akin yung tungkol sa cash flow quadrant ni Robert Kiyosaki. Diyan na open yung mind ko. Sabi niya, Sam, di ba gusto mo talagang yumaman? Yes po. Kaya nga po ako nag-abroad kasi gusto ko talagang umasenso, yumaman, ganyan. Sam, ganito yan. Yan. Kinumputan po ako. Magkano lahat yung pangarap ko? Almost nasa 20 million po yun eh. Maliit lang pala yun, pero ganun na po. Kumbaga, ilang taon daw bago ko makuha yung pangarap ko na yun kung kaya ko mag-ipon ng 10,000, 20,000 per month. So, nakomputan po ako ng dreams. So, sabi ko, grabe, mahigit isang daang taon bago ko makuha yung pangarap ko. Yun pala yung reality, no? Kaya sabi ko, doon po ako nabuhayan ng loob na at na-open yung mind ko to really join in the business. Kasi sabi niya, Sam, alam mo ba na ang networking business ay nire-recommend mismo ni Robert Kiyosaki, ultimo ni Donald Trump, nire-recommend yan network marketing. Alright? So,
Kaya po, kahit anong networking yon, dahil nga positive din ako sa networking, sinalihan ko po yun. Wala akong kamali-mali kung ano ba yung mas magandang kumbaga, compensation plan. Wala pa akong alam sa mga ganon. Basta networking, sumali ako kahit ano kasi na-open na yung mind ko sa networking eh. So pagsali ko po noon, 6 months po ako, wala po akong napa-join kasi ano siya, traditional po siya na unilevel lang na wala siyang binary, hindi siya katulad yun sa atin na binary, left at right, may referral, ganun. So doon kasi dapat magbenta ka lang ng products, pag wala ka nabibenta, alam mo yung ganun. So yun, kaya 6 months wala po akong kinita doon. Pero again, baliw ako sa networking nung time na yun talaga. Kaya after 6 months, may nag-offer sa akin, binary, yun. Talagang nag-join ako doon, yun yung previous company ko bago mag-IM Worldwide. So yun, nung nasa IM Worldwide na po tayo, walang Diyos po, ayan nga po, tayo po ay naging full-time na po, na kasama na po natin yung family natin. Ang pinakamaganda po kasi sa buhay full-time na negosyante po with IM Worldwide ay kumikita ka na tapos kasama mo pa yung family mo. Nagta-travel ka different countries po tapos alam mo yun, ano na siya, double purpose na. Business with pleasure na siya. So namamasyal ka na at the same time, minimit mo mga leaders mo. Ano yung ganun? So yun po yung kagandahan dun sa negosyo po natin. No? At eto po, kumbaga nag-decide kasi kami talaga na habang lumalaki yung anak namin, maganda, masubaybayan po namin. Kasi kumbaga ako personally, marami kasi ako nakilala na yung anak po nila, nakasama lang nila nung ano na, teenager na. Alam mo yung gano'n? Yung iba naman, nakasama nila yung anak nila nung may sarili na ring anak yung anak nila. Alam mo yung gano'n? Na nakakalungkot but that's the reality, no? Yung, oo nga, nakauwi na ng Pilipinas yung parents, pero pag uwi na ng Pilipinas, baby pa lang yung anak nila. Pag uwi nila ng Pinas, nag-for good na, yung baby nilang anak, may sarili na ring baby. Di ba, no? So, kumbaga, saan napunta yung oras na dapat pala kasama natin, loved ones natin? Okay? So, hindi naman natin siyempre masisisi, no? Kasi nga siyempre, yun lang yung parang nakita na only solution to really provide for the family. Pero, kaya po, tayo po, we really encourage everyone na let's help a lot of our dearest OFWs na pwede palang kumita na kasama ang family mo. Di ba po? Ayan. And ang maganda po nito, yung makaranas ka din na mag-travel ka ng yung hindi mo nahintayin yung holiday, hindi mo nahintayin yung holiday season or alam mo yun, para magbakasyon lang. Kasi masarap pala magbakasyon ng parang hindi siya crowded yung area. Alam mo yung ganon? Yung mamamasyal ka na parang konti lang kayo, ganon. Kasi di ba dati nung ako empleyado ko, especially pag mahal na araw, sa lahat ng pasyalan crowded yan kasi lahat bakasyon. Masarap pala mamasyal yung hindi sa season. Alam mo yung ganon? Yung mamamasyal ka na konti lang yung mga tao na mamasyal. Alright? Ganun. Maganda maranasan nyo rin po yung ganun. Ano po? And maganda din po sa atin po dito ay yun nga, yung atin pong rewards and results na pwede makuha sa atin dito sa negosyo po natin. Ang exciting po na to, kumbaga patikim pa lang yan. Kaya kumbaga nakakabaliw po kasi dahil hindi pa yan talaga yun. Alam mo yung ganun? Kumbaga sa ano, nag-warm up pa lang yan. Marami pang pwedeng ibigay sa atin ng business po na to. Yun po yung kagandahan dito, no? And yung bang makapag-travel ka din, ito mas exciting pa kasi ang IAM po, sabik na sabik po ang IAM sa mga travel kasi nag-pandemic, di ba? So ibabalik na po ulit yung iba't ibang travel natin, yan, yung Hong Kong, yung Japan, ang sarap. Makwentuhan ko lang po na yan, si Mentor Ven, kasama natin sila. Kumbaga, yung mga mentors natin na nakakasama natin sa mga travel, iba pala talaga yung pakiramdam na pag nag-travel kayo, wala kang isiping gastos. Kasi dati naman nag-travel kami kasi OFW kami eh. Namamasyal din kami sa iba't ibang bansa, pumunta rin po kami. Pero alam mo yon, yung bang namamasyal ka na parang may inaalala ka. Inaalala mo yung budget mo kung kasya pa ba, kakapusin ba, alam mo yon. Pagkatapos ng travel mo, parang na-stress ka na, balik ka na sa back to reality. O, di ba? May ganon. Babalik na sa work, ganyan. So, parang, alam mo yun, yung saya mo parang contained lang for few days. Iba pala yung mag-travel ka na wala kang isipin na budget, no? So yan. Imagine mo, nag-Japan kami 5 days, 4 nights, wala kaming isiping gastos dyan. Alright? At ang maganda doon, pag naka-achieve ka ng travel kasi, kumita ka talaga ng maganda niyan. So, may pang pocket money ka na. Grabe, ang sarap talaga po. Yung buffet ang mga pagkain, grabe. Basta ang sarap. Tapos, alam mo, wala ka ibang gagawin kundi matulog, mamasyal, kumain. Ganun.
So ready mo na lang yung Garcinia Cambodia mo, no, para mabawasan yung yung nag-gain mo na weight during the travel. Ganon. And awa ng Diyos po, sa amin din po may mga car achiever na rin po. Medyo challenging lang kasi yung pagka-car achiever sa amin kasi majority po sa amin ay nasa abroad. Kumbaga halos lahat po ng mga member namin may mga kotse na talaga kasi mga nasa abroad po no, nasa Europe, US, Canada, ganyan. Pero awa ng Diyos po, nabigay na natin sa kanila, napakita natin sa kanila yung success formula ng I Am Worldwide na you have to be a car achiever. Kasi ito para po sa mga may mga kotse na po sa mga Pinoy abroad na ito rin po yung ginawa din po namin, no. Tip ko lang din po, no. Ang kailangan po kasi natin ay yun nga, kasama kasi sa success formula ng I Am Worldwide yung maging car achiever ka. Pero sometimes pag hindi mo naintindihan siya, parang hindi mo siya i-achieve kasi may kotse ka na eh. Alam mo yung gano'n? Hindi mo na kailangan mag-car, parang gano'n minsan iisipin mo sa sarili mo na hindi ko na kailangan mag-car achiever kasi may kotse na ako. Okay? Ito yung magandang tip. Mag-just for you ka, kumita ka sa IAM, i-upgrade mo kotse mo, magpalit ka. Car achiever ka. Pwede mong gamitin ang kotse mo pang business. Kasi marami tayong mga kababayan po. Yes, you have a car, but that is your liability. That is not your asset. Pero sa I Am Worldwide, when you become a car achiever, that becomes your asset. Pag sinabi kasing asset, nagpo-produce ng income. Alright? So, ganun po siya. Just example, ito si Mentor Jen. May existing car naman yan sila eh. So, kumita po, grabe, nag-just for you, almost 1 million na rin po kinita niya. Yun, nakakuha po siya ng brand yun na ang ganda po ng kotse niya, yung Kia na Carnival, ang ganda. So, and yan, ito po naman yung power couple namin sa Sweden, Mentor Joselet. Sila po yung first car achiever from Sweden. Ito naman po from Cyprus, first car achiever namin from Cyprus, Mentor Wena. And nakaka-excite kasi this year po ay marami po. Kumbaga mga Lodi kasi natin actually yung team nyo po, ang dami yung car achiever. So Lodi po namin ang team nyo. So alam mo yan, ang ganda sa community ng I Am Worldwide, talagang nagpapasahan tayo ng magandang energy, no, to really inspire one another. All right? And salamat din sa Diyos at tayo po ay nabigyan din ng nasa 30 na rin po yung aming mga elite executive sa team. Pero mapapansin niyo po dyan na dalawa lang po yung Philippine plant po dyan. Kung mapapansin niyo po ay majority talaga po ng team din po namin ay international. Siguro dahil dati kaming OFW, kaya yung attraction namin sa pag-network ay OFW din po. So, ang maganda po naman dito, meron kami ditong 15 years old at meron kaming 60 plus years old. Ayan, so talagang our business is really for everyone. Ano po? Ayan, from Sweden, ito naman from Canada, Sweden, kikita niya Sweden, Singapore, Canada, Cyprus. Ito naman ay Germany, UK, tapos meron din po tayo sa US, and then sa Italy, ayan, Cyprus, yan. So, awa ng Diyos po, kumbaga kahit papano, ay tayo po ay marami na rin natutulungan, no? Na kahit po yung iba dito, ang tanong kasi dyan, Mens, no, ganito. Mentor, paano ba yung, may mga member kayo na mga maganda na yung income, maganda ng buhay sa abroad, paano nyo napapahataw? Paano nyo napapa-achieve na mag-rank up, ganun? Example po natin to. Ito po si Mentor Mylene from Sweden. Siya po ay isang engineer. Ang engineer po sa Sweden pala, ang laki ng sahod, no? So roughly around 400 or 500,000 po yan. Tapos, kumbaga, paano mo mapapahataw yung malaki ng income, di ba po? So, one word is purpose. Yan, pa-chat nga po dyan. Chat nyo po, purpose. Alam nyo po, sa mga mentors, no? Kapag po kayo ay may member na, sabihin natin, maganda ng buhay, they already have their own, lahat ng gusto nila, alam mo yung ganoon, maganda ng buhay nila, maganda ng income, magandang house in lot, may kotse, etc., no? Pero paano mapahataw yung mga yan? Yan. One word lang po yan, purpose. Connect with them, no? Alamin niyo po at iparating mo sa kanila what's the purpose behind, bakit sila napunta sa I Am Worldwide. Okay, dapat maunawaan nila na hindi lang basta sila maging product user. Kasi majority naman sa mga yan po, alam niyo po lahat, halos ng member po namin ay dahil product user lang sila nag-start. So, paano namin sila napahataw? Yun po yun. Naparealize po namin sa kanila na purpose.
para makatulong ka sa iba. Alright? Para makapag-empower ka ng ibang tao. Ganun po siya, no? And para po sa amin, hindi na po ito namin bread and butter. Buffet na po tawag namin dito. Ito para po mag-gets ninyo po, no? Ano ba yung difference ng bread and butter sa buffet? Para po sa amin kasi, ang bread and butter, ito yung parang ganito siya. Halimbawa, kayo po ay commuter pa din. Meron po ba ditong commuter pa rin po? Yung wala ka pang sariling car, ganyan. Pa-type nga po ng number 1 kung commuter pa rin po till now. Sige po. At I do believe, no, lahat po ng commuter ngayon, last mo na yan. Kasi next time, hindi ka na magiging commuter. Magiging, ano ka na, owner ka na ng sarili mong car. If you believe. Parang miracle lang naman yan eh. There can be miracle if you believe. Diba? Parang kanta lang yun so marami pa rin po, no, na mga nagko-commute, no. So kasi po, ayan, ako para po sa amin, no, pag nagko-commute ka po kasi parang wala kang, kahit sawang-sawa ka na mag-commute, wala kang magawa kasi wala kang car eh. 'Di ba po, no? So yun po yung tinutukoy ko dito na bread and butter. Limited lang sa bread tapos butter. Kahit sawang-sawa ka na sa bread at butter. Yung buffet kasi talagang, siyempre kayo naman po, nakaranas din kayo na kumain na po sa buffet, no? Yung ang dami-daming pagkain, busog na busog ka na, pero alam mo yun, yung pagkain parang hindi na ubos. Ganito siya po. What if your income per month, like sabihin natin 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, what if yung income mo na yan, tapos commuter ka pa din po, wala ka pang sariling car, yan na po ay maging income mo per week or minsan per day na lang. Di ba? So anong buhay meron ka noon? Di ba? Mas maganda na siya, mas masarap na po siya. Tama po? Agree naman po tayo ng ganun, ano? So, kumbaga, buffet na siya. Na, alam mo yun, pag sawa ka na mag-drive, edi, kung namimiss mo mag-commute, may choice ka, mag-commute nga ako. Di ba? Ganun siya eh. Di ba? Trip mo, mag-taxi ka, mag-grab ka. Kung namimiss mo mag-ganon. Pero kapag ikaw, sawang-sawa ka na mag-tricycle, sawang-sawa ka na mag-jeep, mag-bus, mag-MRT, wala kang magawa kasi wala ka naman talagang sariling car, di ba po? So kaya kailangan ma-realize mo talaga na Kasi for a lot of people, medyo parang, dahil sanay na tayo sa hirap, hindi na natin hinahangad na lampasan po natin yung buhay natin na gano'n. Kasi komportable na tayo maging mahirap. Kaya ang tawag ng maraming Pilipino sa mahirap na buhay ay simpleng buhay. Tama, no? Samantalang ang sinasabi pala nating simpleng buhay, yung pala yung tinutukoy natin na mahirap na buhay. Ang simple po pala ay yung parang buffet. Yan. Yung marami kang choices, no? Ganun po siya. Alright? So, para po sa atin, no? Ayan. Deserve mo yung freedom. Yung mga tinype nyo kanina, mga financial freedom, time freedom, etc. No? Kailangan maniwala ka talaga na deserve mo siya. Huwag mo sasabihin na, sila lang kasi yan, magagaling yung mga yan. Hindi po. Lahat ng magaling, okay, nanggaling din sa hindi magaling. Every master was once a disaster. Okay, ulitin ko po Every master was once a disaster. Ibig sabihin po, lahat na nakikita mo ngayon, mga lulupit na mga mentors, nanggaling din po yan sa nagkakamali-mali pa, namutal-utal pa, hindi marunong, alam mo yun? Andun pa yung doubts and fear, wala pang confidence. Ganon din po nag-umpisa lahat halos ng ating mga top mentors. Kasi wala naman nag-umpisa na magaling kaagad. Okay? Kaya, deserve mo din yan. Huwag mo sasabihin, sila mentor kasi magagaling yan, kaya sila lang yan. Hindi ganon. Wrong mindset na kaagad yon. Ang pagyaman ng tao depende sa mindset, no? Pag wrong yung mindset mo, edi wala na. Kahit anong sikap mo dito, pag mali mindset mo, hindi ka asenso. Tama doon. Diba po? Yun ang sinasabi. Bakit daw ang mahirap ay nagiging nanatiling mahirap? Because of the poor mindset. Bakit ang mayaman, kahit na bankrupt na, yung mayaman pa din. Nakakabawi pa rin kasi yung mindset nila ay rich mindset. Si Donald Trump dati, naging bilyonaryo siya talaga. Pero na-bankrupt siya, naging milyonaryo na lang siya. Yung bilyon, naging milyon. O nakabalik ulit siya, naging bilyonaryo ulit siya. At maraming mga successful na negosyante po, na mayaman, nabagsak, biglang nakabawi ulit. Alam mo yan? Because of the mindset. Alright? Ganun siya. Sample nga natin si VPI ka Dati kasi pala, may negosyo sila, family nila. Si VPI ka, no? Kumbaga, lumakihan sila na talagang maganda buhay nila.
Pero na-bankrupt, naghirap sila, nakarasirira. Pero dahil nga yung mindset nila, bumalik sila sa mindset na I am rich. Ganun siya, no? So kaya kailangan mabago pala yung mindset natin. Kasi pag nabago mindset natin, kasunod na lahat. Alright? So, ito yung pinakagustong-gusto namin po sa negosyo natin, no? We are not just business partners, we are family. Sino sa inyo po dito yung hanggang ngayon po negative pa yung kapamilya mo? Patay po ng 1. Sige po. Yung negative pa rin kapamilya mo, yung kapatid mo, yung kuya mo, yung ate mo, o kaya asawa mo, parents mo, negative pa rin sa negosyo mo. Meron pa rin, no? Ayan, no, madami pa rin na negative. Ano po, nakikipag-away po ba kayo? Lagi po ba kayo nakikipagtalo na sa kanila? Ayan. So, one tip po, no, para sa mga negative ninyong kapamilya, ipag-pray po natin sila, no? Kasi nga po, hindi po nila naunawaan ang ginagawa niyo po. Ang ginagawa natin sa negosyo natin. Kasi one main reason bakit negative sila is hindi naman talaga nila naintindihan ano ba yung pinasok natin negosyo. Tayo baliw na baliw dito, sila ano yun? Baliw sa pagiging negative. Alam mo gano'n? So, kahit na-explain mo sa kanila, kahit IBP mo pa yung mga yan, alam mo yun? Pero gano'n talaga eh. Anong gagawin? Pag-pray na lang po natin. Pero wag ka mag-alala, no? Kasi minsan, darating ka sa time na parang gusto mo na mag-quit kasi kapamilya mo, hindi ka sinusuportahan, di ba? Ano ba naman yan? Ako nangangarap para sa inyong lahat. Tapos kayo pa yung hindi sumusuporta sa akin. Alam mo yun? Tapos darating ka sa point na parang gusto mo na mag-give up kasi yung, alam mo yun, kapamilya mo, hindi kasi suportahan eh. Sarado isip, di ba? So, ano po ang kailangan natin gawin doon? Alright? Ito tatandaan mo po. Dito sa ating business, okay, kakaroon ka ng tinatawag nating extended family. This will be your second family. Okay? Ito yung second family mo na kahit hindi mo kaano-ano, alright? Tutulungan ka para abutin yung mga pangarap mo sa first family mo. Okay, ulitin ko ha. Magkakaroon ka ng second family with your IR Worldwide business. Alright? Magkakaroon ka ng second family mo dito para matulungan ka abutin ang mga pangarap mo sa first family mo. Galing ano? So you really have to embrace the community. Yung I Am Worldwide family natin. Huwag ka mahiya. Huwag ka mahiya magsabi, magpatulong. Huwag ka mahiya. Huwag ka mahiya lumapit sa mga mentors. Huwag ka mahiya mamiso. O kahit dos na, kahit hindi lang piso. Alam niyo yung mamiso, di ba? Yung hingi ka ng mga tips sa mga mentor, huwag kayo mahiya. Lapit ka lang. Alright? Kasi nga, lahat po tayo dito is one team, one family lang po tayo. Yun po ang pinakagusto nating kultura sa I Am Worldwide. Alright? Guys, eto. Every day, meron tayong 3 choices na ginagawa. Number 1, yung parang yung hindi mo pa rin ginagawa yung dapat mong gawin. Yan. Do nothing. Okay? Kung parang alam mo naman na dapat kang humataw pero hindi mo ginagawa. So, let me remind you na kahit pa you are in the right place, at the right time, in the right opportunity, with the right group of people, okay? Pero pag hindi mo gagawin yung part mo, so wala pa rin mangyari to. Kahit pa si BPI ka or si Press pa ang mag-mentor sa'yo araw-araw, kung hindi mo gagawin yung part mo, wala din, no? So sana, wag yung number 1 ang gawin mo. Number 2 naman, yung magsosolo ka. Start on your own. Yung ayaw mo sumama sa mga meeting, ayaw mo sumama sa mga training, sa mga mentoring, gusto mo lang mag-solo flight. Alam mo yung ganon? Ina-isolate mo palagi sarili mo, feeling mo, alam mo na lahat, kaya mo na lahat, may sakit kang acne, wag po. Okay? Kasi ang negosyo po natin ay teamwork business. Paki-type nga po sa chat, teamwork. Kaya nga, di ba sinasabi, teamwork makes the dream work. Ibig sabihin, hindi ka pwede mag-solo pala dito. Kaya, huwag kang magalit sa mentor mo na lagi kang ini-invite, kinukulit ka, sumama ka sa mentoring, sumama ka sa mga meeting. Alright? Kasi it's a team business. Sa totoo lang po, no, wala naman tinatawag talaga na self-made millionaire. Hindi pwedeng isang tao lang tapos naging, alam mo yun, mayroong nakatulong sa kanya para maging milyonaryo siya. Okay? Ibig sabihin, hindi mo makukuha yung malaking pangarap mo na mag-isa ka lang.
I don't know kung familiar kayo sa bayanihan. Ako kasi naabutan ko dati sa probinsya namin. Alam mo yung naglalakad na bahay? Nagulat talaga ako doon. Amazed ako, sabi ko, wow, yung bahay naglalakad. Sino po sa inyo nakaranas na ng gano'n? Nakakita ng bahay na naglalakad sa probinsya? Ako kasi naabutan ko pa dati yon. Nagulat talaga ako, sabi ko, paano nangyari yun? Naglalakad yung bahay. Hindi niyo nakita yan, no? Sa TV siguro nakapanood kayo. Paano naglalakad yung bahay? Kasi po pala, ayan, bayanihan mens. Sabi ni Mentor Irene. Yung bahay, pag naglilipad dati sa mga probinsya, no? Binubuhat pala yan. Nilalagyan ng mga, kawayan. O basta, tapos yung bahay mismo, bubuhatin ng maraming tao yun. Tapos ililipat kung saan siya maglilipat. Alam mo yung ganon? Ang tawag doon ay bayanihan. Wala po ako na witness na isang tao lang ang nakapagbuhat ng malaking bahay. Okay? So maraming nagbubuhat doon. Ibig sabihin, kung ikaw may malaking kang pangarap, hindi mo kaya mag-isa yan. Kaya pala, pag empleyado daw po, sorry to say, no? Pero talagang ang hirap mong maabot yung big dreams mo pag empleyado daw po. Bakit mag-isa ka lang kasi? Pwede naman talaga, around 1 to 2% ng mga empleyado daw po nakukuha ang pangarap nila. Sino yun? Yung mga nagiging CEO. Isa lang yun eh. Pwede bang maging CEO 10 tao, 20 na tao? Hindi. Sa isang kumpanya, isa lang CEO. So, ibig sabihin, alam mo yun, yung makakakuha ng big dreams nila sa corporate world, konti lang. Hindi katulad sa negosyo natin, marami tayo. Marami tayo na pwede makakuha ng big dreams natin. Bakit? Marami kasing tutulong sa'yo. Ano dapat mong gawin? Number 3. Pag sinabi kasi yung partner, yung gagawin mo yung part mo. Kaya nga partner. It takes two to tango, sabi nga. Hindi mo pwedeng iasa lahat sa upline mo, sa mentor mo, or sa downline mo na may mga downline ka na, sige, humataw naman sila na lang. Alam mo yun? Hindi pwede eh. Dapat meron ka pa rin, may effort ka. Okay? Hindi mo pwedeng iasa sa taas, iasa sa baba, iasa sa group. Hindi po. Kailangan may ambag ka. Alright? May ambag, may share partner ka eh. Alright? Klaro po ba tayo doon? Kasi ang I am po, no? All out na siya sa atin. Lahat na nang pwedeng ibigay sa mga distributor ng support, binibigay niya na po. Alam niyo po ba yung sa marketing support na tinatawag? We are in a marketing business. Very important po yung marketing support ng partner company natin, which is I Am Worldwide. Alam mo po ba na ang company po natin ay very generous in getting the top caliber na mga endorsers po natin. Imagine mo yung ganon. Sa ibang kumpanya, they don't care. Sasabihin na ibang company, gastos ko pa yan. Bahala ng mga distributor dyan mag-promote ng barley. Bahala ng mga distributor mag-promote ng business at ng products natin. Gagastusin ko pa. Additional expenses kasi ng company yan eh. Ang company po natin na may pinakamagandang compensation plan pero hindi niya po binawasan ang compensation plan natin para ilagay lang sa marketing support. Hindi po. Sobrang maganda ang ating marketing plan tapos may marketing support pa tayo na malupit. Imagine mo, sino ang may Jungho yun na networking company? Tayo lang po. Ilang bilyon ang ginastos ng kumpanya dyan. Sino ang nagkaroon ng Rafi Tulfo na endorser sa company, sa networking? Tayo lang din po. Alam mo yung ganun? So, kailangan ma-appreciate natin po yun at hatawin po natin yung business natin. Alright? Kasi hinahataw ni IAM para sa atin eh. So, ibalik natin. Okay? So, guys, meron ako papanood sa inyo. Ayan po. Panoorin po natin. What will your last 10 years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Will you grow old with vitality? Or get old with disease? It's time to decide. Alright guys, ito. Meron akong tanong sa inyo. Okay. Actually, yan yung tanong ko. What will your last 10 years look like? It's time to decide. Saan ka dyan?
Are you going to be the person on the left or person on the right? Pa-type nga po ng sagot. Saan ka dyan sa dalawa? Ikaw ba itong nasa left or ikaw itong nasa right? Sige nga po. Tingnan natin ang mga sagot. Mentor Mark, Mentor Panji, Grace, Mentor Pinky. Ayan. Mentor Shirley. Mentor Jackie. Ayan. Mentor. Ayan. So karamihan po, no? Left. Yan. Okay? Thank you po at walang sumagot ng right. Okay? So lahat po ang sagot ay left. Dito po lahat. Pero paano mangyari yun? Okay? Paano mangyari na ikaw yung magiging left at hindi ikaw yung magiging right person? Alam niyo po ba na yung future natin, yan, no? Ay nakadepende po yan sa gagawin mo, sa decision mo ngayon. Your future depends on what you're going to decide, what you're going to act at the present moment. Okay? Yesterday is history. Move on ka na doon. Meron ka bang hindi nagawa last year? Meron ka bang hindi nagawa kahapon? Meron ka bang hindi natapos yesterday? That is already past. History na yon. Wala ka na magagawa doon. Marami kasi sa atin po hindi maka-move on from the past. Kalimutan mo ng ex mo. Ex na nga eh. Kalimutan mo na yung nakaraan mo. Alright? There's always hope in a future. Marami sa atin po, hindi maka-move on. Yung previous rejections, previous na attrition, nawalan na kasi ako ng tao eh. Nawalan ako ng gana mag-build. Nawalan ako ng mga leaders, nawalan ako ng gana mag-build. Na-reject, etc. Alam mo yun, hindi maka-move on from that situation in life. Tama? Okay? That is already past. You have no power para po ano yun, ma-edit, ma-edit, no? Okay? Pero may power pala tayo po, no? We people, we have the power to change our future. Okay? Ang tawag po doon, ito yun. Ang tawag today is a present. Bakit sa tinawag na present? It's a gift, tama? May gift pala tayo po ngayon. Ngayong oras na to. At this very moment. We have the gift to change our life sa future natin. Pero mangyayari yon by changing the actions today. Nakadepende sa gagawin natin ngayon. Alright? Ibig sabihin, last year, 2022. Okay? Gusto mo ba yung results mo? Or gusto mo mas ma-improve pa yon? So, depende yan sa gagawin mo each day ngayon. So, kasi nga, di ba sinasabi naman palagi, the only competition that we have is ourselves. Wala naman tayo ibang kakompetensya eh. Hindi natin kakompetensya yung ibang mentor, yung ibang team, or ibang company. Let's not focus on competing to them or competing with them. Ang i-focus mo ngayon, yung sarili mo. Na paano mo, alam mo yun, mas i-grow pa yung sarili mo from inside out to be a better person, to really improve yourself. Okay? Yung mga past achievements mo, paano mo yun lalampasan? Kasi past na rin yun. There's so much more. And that's what we call potential. I believe ang tao po hanggang nabubuhay may potential pa din. Alright? So, kaya nga sabi lagi ni Press sa mga training niya po, talaga pong kailangan let's live our life to the fullest so that when we die, lahat naman po kasi tayo pupunta doon eh, we will die empty. Ibig pong sabihin, lahat ng nasa loob mo na ilabas mo. Alright? Para yung graveyard, hindi niya makuha yung pangarap mo. Because the wealthiest place on earth is called graveyard. Bakit kaya graveyard? Is because marami kasing namatay na mga tao na kasama nila yung pangarap nila na hindi naging reality. Na yung pangarap nila na libing na rin. Yung potential nila na libing na rin. So sana po, lahat naman po tayo darating sa point ng gano'n, ano? Yes, hindi natin madadala yung pera sa langit. Di ba? Yun ang katwiran kasi nung iba eh. Diba po? Pero ang kailangan kasi natin po, ano yung maiiwan natin dito? Ano yung legacy natin dito? At I believe you agree na kapag marami kang pera, marami kang magagawang kabutihan.
It is not about the money itself. Ito yung marami kang pwedeng gawing kabutihan sa pera mo. Alright? Ganun po siya. So, sama-sama tayo magpayaman. At yun naman talaga ang gusto ng Diyos sa atin. Ayaw po ng Diyos na ang tao ay maghirap. Bakit? Especially sa Pilipinas. Third world country pa rin tayo. Kaya nga di ba pag sobrang hirap, ang tao kumakapit sa patalim. Okay? Nagkakasala because of that. So, ang gusto ng Diyos, i-prosper niya tayo. Para sa halip na tayo makaisip ng masama, tayo po ay makafocus in helping other people. Dahil napakasarap tumulong pag marami kang pantulong. Ang bigat sa loob mo na tumulong sa iba kung ikaw mismo kailangan ng tulong. Tama po? So anong solusyon doon? Ay magpayaman tayo. Tama? There's nothing wrong. Wag tayo maniwala sa mga sinasabi ng iba na napaka-ambisyoso mo naman, napaka-ambisyoso mo naman. Puro ka pera. Alam mo nga? Wala pong masama doon. Masama lang naman kasi ang pera pag gagamitin mo sa masama eh. Pero kung alam mo sa sarili mo na gagamitin mo yung pera sa kabutihan, go on. Tama po? Walang pipigil sa iyo. Alright? So yun lang po. Maraming salamat po. Sana po nakapag-share po tayo. Sensya na medyo humaba yata. Maraming salamat po, mentor. And God bless you. I'm Mentor Sam Palomo and I am worldwide. I am Dream Team 001. Thank you. Thank you so much. Mentor Sam, ayan, grabe. Nabitin ba kayo mga mentors, no? Grabing learnings po yung nabigay niyo sa Team Phenomenals. Kaya thank you so much, Mentor Sam, sa sobrang gandang training na napaka-wonderful na may kasamang amazing learnings na share mo sa buong Team Phenomenal. Sobrang laking help po nito sa bawat isa, especially sa mga new business partners, new leaders, and sa mga mukhang bago po na nandito right now. Ayan. Kasi mga antikap ang nasa Team Phenomenals, kaya na-remind talaga ulit kami, na-remind talaga ang bawat isa na nandito, di ba mga mentors? And I know that all Team Phenomenals ay talagang grateful din right now sa napakalupit nating guest speaker. Tama po ba? Kaya mga mentors, we have a chance right now to unmute and say thank you to Mentor Sam. Ayan. Sige po mga mentors. Thank you, Mentor Sam. 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 Ayan, thank you po mga mentors, no? So, ayan, nabitin ka ba? Thank you. Maraming learnings, di ba? Pero, ayan, before natin pakawalan si Mentor Sam, hindi po pwede na wala tayong picture taking. Di ba? Kaya, before anything else, let's open our camera, mga mentors, sa mga kaya at posibleng makapag-open ng camera. Ayan, let's do our traditional big time sign. D-sign po, mga mentors. 1, 2, 3. Ayan, gallery naman po. Okay na po. Thank you so much. Ayan. So, dito po, ayan na. We have here certificate din for our Mentor Sam as a token of appreciation given by Team Phenomenals. Ayan, antay lang natin, no? Ayan. So, this certificate is given to Emerald Elite Executives, Sam Paloma, as a token of appreciation. Thank you for sharing your time, wisdom, and expertise to Team Phenomenals Team Day, given this 23rd day of January 2023, given by Team Phenomenals and the founder of Team Phenomenals, Mentor Van Harriet Vargas. So, ayan mga mentors, no? Alam ko napakarami niyo pong learnings, no? Later on, tatawag po tayo ng dalawa lang na mag-take away kasi sobrang ganda talaga ng training na, but then sobrang may perfect natin to kapag na-apply natin talaga. Application is the key. So sabi nga ni Mentor Sam, we deserve the freedom in terms of time, money, and health. So to achieve those, kailangan talaga natin mag-decide because we have the gift to change our lives, especially our future, but that is also depend to our action. Ayan. So, ayan, let's all pray muna mga mentors. Pray natin yung successful training po natin, team day natin right now. So, let's all bow down our head and feel the presence of the Lord, Father God. We thank you, we praise you, we glorify you. Thank you, Lord, dahil we are so blessed na pakinggan namin ang napakagandang training for tonight. Thank you, Lord.
sa life ng bawat isa po na nandito, especially sa aming guest speaker, Lord God, na nagbigay ng time, nag-share ng knowledge and ng kanyang wisdom para sa Team Phenomenals. Nawa, Lord, patuloy mo siyang i-bless and i-prosper at the same time, Lord God. And also, ang 70 participants na nakapasok, Lord God, i-guide mo po ang bawat isa and patuloy na i-bless and bigyan ng wisdom to prosper as this is your will, Lord God. And we give all the praise and thanks to you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. So, ayan. Thank you so much ulit, Mentor Sam. Ayan, sino po ang mga gustong mag-take away naman, di ba? Sino po ang gustong mag-take away? Ayan, isa-isa lang, no? 2 lang po ang ating tatawagin. Ayan, sino po ang gustong mag-take away? Sige po, no? Ayan, spotlight. Mentor Billy, ayan. Amazing morning, everyone. Amazing morning, Mentor Sam. Meron akong question pero mamaya na after nung mag-take away ko. No? Kasi this is about the mindset. Ano? Na-appreciate ko lang yung mindset matter na yan kasi lagi kong sinasabi doon sa team ko na pagka wala kang proper mindset, ay talagang hindi mo ma-appreciate ng todo. Hindi mo ma-maximize yung benefit ng company. Kaso ang problema sa kanila, palibasa ang hirap itawag dito ng team day. May team day nga kami establish ko ng Friday. Wala naman dumadalo. Lagi na lang excuses nila. Hindi laging sala yung kanilang oras. Kasi hindi nila unawado, at sinabi ni Mentor Sam kanina, hindi nila unawado ng todo yung tungkol doon sa product. Hindi nila nabivision ng todo yung company. At ang vision ko kasi rito iba eh. Yung vision ko rito hindi lang pagpapayaman kasi araw-araw ka nananalangin, nabigyan ka ng blessing. Tapos pagka may blessing, may opportunity, hindi mo naman ginagrab. Kaya sabi ko, hindi naman pagiging materialistic yung pagtanggap yung pagiging, hindi mo naman mukhang pera eh. Pero sabi nga ni Mendoza nung bandang huli, ang sarap kayang tumulong, ang hirap palang tumulong, gusto mong tumulong, pero wala kang pantulong. At ikaw mismo, kailangan mo ng tulong. Kaya yung mindset, maging positibo lang lagi tayo, napakaganda nun. Maging positibo, magkaroon ng vigilance mindset, tapos laging huwag-hiwalay yung team, laging buhayin yung pag-asa na yun. Kasi ikaw mismo, na leader, hindi ka nakitaan ng pag-asa, they draw out strength from you eh. They draw out hope from you, no? Yung hope na yun, maaaring sa una na kaya sila nag-member, user lang sila. Pero mas magbubuhay yung hope nila pag nakita nila yung tamang mindset, yung tamang benepisyo na makukuha nila once sila mismo, yung account nila, gumalaw, nag-rank up sila, etc. etc. Napakahalaga ng mindset na yun. Yun lang ang aking masasabi. At meron isang question kanina, sinasabi ko kay Mentor Sam. Nabanggit niya kanina, meron siyang relative na taga Talavera. Tinatanong ko doon sa chat box kanina. Kaano-ano mo, Mentor Sam, si Tito Manny Napalomo sa CLPC dati? Ako po yung anak ni Rodrigo Garcia, naging secretary ni Mayor ng Talavera. Ako po yung anak niya. Malamang po distant relative po namin kasi diyan po sa province ng Nueva Ecija, mga relatives po namin yung mga Palomo talaga po diyan kasi diyan po galing yung father ko talaga po. Magkamag-anak tayo. Hello po. Naging scholar ako ng CLPC dati, pero lumipat ako ng Orolyo. Nice. Huli ko makita si Tito Manuel ay nasa college pa ako. Natuwala ako kanina, nabanggit mo yung sabi ko parang kamukha ni Tito Manny ito. Ay tama, nabanggit mo yung Nueva Ecija. Kaya ako nakita. Okay. Maraming salamat, Mentor Sam. Opo. Minsan text kita, hahanapin kita sa Facebook. Sige po. Mag-chat tayo. Thank you. Thank you po. Thank you so much, Mentor Billy. Thank you so much, Mentor Sam. So, ayan, sino pa po ang gusto mag-take away? Isa na lang po, no? Sino pa po ang gusto mag-take away? Ayan. Mentor Nessie Evangelista. Hello, ma'am. Amazing morning. Amazing morning po. Naka-break po ako kaya talaga naman kumakain tayo habang nakikinig kay Mentor Sam. Mentor Sam, thank you so much for
for our team day-to-day po na nakaka-inspire. Sinabi ni Mentor Billy, taga Nueva Ecija ka, taga Nueva Ecija din ako. Ang father ko ay taga malapit Nueva Ecija po. So parang familiar din po talaga yung pangalan niyo, yung apelyido niyo sa amin. And at the same time, pareho tayo nag-Singapore, Mentor Sam, kaya ako po ay relate sa every time na nakikinig ako sa mga training ninyo sa I Am Worldwide Training, talagang though di ko na po kayo, kaya this is the first time na narinig ko kayo sa team namin na mag-training. Kaya kahit nasa work, talagang naka-tune in, mayroon po akong headset, tinatago ko siya sa buhok ko kasi talaga bawal. Pero kung talagang willing ka na talagang ma-inspired at gagawin talaga yung business, talagang kailangan mong gumawa ng paraan. So, para-paraan lang po yun. So, sa akin po talaga, Mentor Sam, is yung purpose nyo, yung nagustuhan ko talaga, yung natumatak sa akin is why mo ginagawa yung business. Kahit konti lang yung nasa Pilipinas na kayo, konti lang yung member nyo sa Pilipinas, more on sa mga international, no? Pero lumalaban pa rin kayo, no? Kasi sa amin dito sa international, parang namawalan din po kami talaga ng pag-asa. Kasi halos lahat din na nakakausap namin dito, talagang negative din sila at the same time, negative in terms na ang mindset po talaga kasi nila, more on trabaho. Which is ako kasi, 12 years na po ako as an OFW, nag-Singapore, nag-Taiwan, and now citizen na rin po ako dito sa Canada. Pero end up po, wala pa rin po talaga kaming naiipon. So talagang parang may mali talaga. Hindi parang, may mali po talaga. Kaya nung na-present po talaga sa akin to, talagang nagta-thank you din po talaga ako sa aking angel mentor, Mentor Ann Santiago. Kasi talagang nabigyan ako ng opportunity na mabago yung mindset. Kasi pareho kami mag-asawa na 12 years na nagtatrabaho, OFW, and now nasa Canada na, trabaho pa rin, may full-time, sometimes may part-time, nakakapagod. Kaya talagang ito yung naging mindset namin na parang something na kailangan may gawin tayong pagbabago. So, kaya nung napresent po talaga sa akin to, napakagandang grab ko yung opportunity. Mahirap sa mahirap dahil nag-uumpisa pa lang po kami. Pero po, dahil nga po, meron tayong team na tumutulong sa atin na hindi nagsasawang magbigay sa atin ng mga knowledge and inspiration na gawin yung business talaga. Talagang hindi mo naman po talaga gagawin itong mag-isa. And what is the purpose? Bakit mo ginagawa yung business? It's just hindi lang para sa pamilya mo na makatulong. And at the same time, may ma-change sa buhay mo. At the same time, para rin po, may ma-change sa mga buhay ng ibang tao na kakilala mo. Napagod na rin po sa pagtatrabaho ng 2 to 3 job. Kasi po, ang mahirap po talaga dito sa ibang bansa is ang trabaho lang talaga ang nakikita nilang magsusurvive sa kanila. Which is, yun din po yung mindset ko before. Kaya po talagang ngayon is nabago na ng IM talaga po yung mindset namin na kahit may full-time po ako, ginagawa ko po ang job ng part-time at the same time, inaaral ko pa po at binibuild ko po talaga yung sarili ko para po at the end of the day, magkaroon po ako ng teams under my team. Talaga maipapasa ko kung ano yung pwede kong maipasa sa kanila at matulungan din po sila na gumanda rin po yung buhay. Kasi po talagang dito po sa business is tulungan lang naman po talaga tayo. Ang kailangan lang po natin gawin is wala pong susuko. Kasi pag sumuko ka, end na lang pangarap mo. Kasi yung po yung pinangahawakan ko, kapag basta may pangarap ka, ipagpatuloy mo lang. Kahit gaano kahirap po yan, nakikita ni Lord yung purpose mo and yung desire ng heart mo. So for sure, magagawa po yan at the end. Dadalhin ka ng pangarap mo bilang tamang tao po. So yun lang, Mentor Grace, thank you so much. And thank you, Mentor Sam, and nice to meet you po. God bless po. Thank you, Team Phenomenals. Thank you, Mentor Nessie. Ayan, grabe, sobrang daming learnings din, di ba? Partida, naka-break pa yan, di ba? Kahit nasa work, nagagawa, makinig sa mga training and team day, nakaka-attend, di ba? So talagang tama, no, agree po sa mga sinabi ni Mentor Nessie, as long as good heart talaga, at tuloy-tuloy ka lang, huwag kang susuko, talagang makakarating din talaga tayo sa mga dreams natin, di ba? So ayan, once again, sobrang blessed natin, nagkakaroon tayo ng mga ganitong klaseng training, and may team day tayo every Monday, di ba? Kaya we're really blessed. Di ba, part tayo ng Team Phenomenals, kaya thank you din to our Mother Phenomenal Founder Mentor Ben. Kaya ayan, once again,
no, application is the key, mga mentors. Kaya thank you so much, mentors. See you again on our next team day. Hopefully, no, mas marami pa tayo to have a, mas masaya, di ba? Marami tayo. Okay, mga mentors. So, again, see you po ulit sa next team day po natin. Ayan. Have a great weekend. Thank you, Mentors.